Nagsimula ang pelikula sa abalang lungsod ng Osaka, Japan, kung saan dumaan ang isang kulay rosas na truck sa may kalye, na merong malakas na Japanese pop song sa radyo. Nasa loob ng truck na ito si Kate, isang highly skilled female assassin, at ang kanyang mentor na si Shanks, na inihahanda siya para sa kanyang paparating na assassination. Ipinaalala niya kay Kate ang mga nakataya, at pagkatapos ay ipinadala na siya ni Shanks upang tapusin ang misyon. Pumunta si Kate sa ilang mga gwardya, at kumilos na parang isang inosente, bago sila pinatay sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nito, pumwesto na siya sa tuktok ng isang bubong, upang tamaan ng isang shot ang kanyang target, isang lalaking nagngangalang Aokiji. Gayunpaman, nasorpresa si Kate nang mapansin niya ang anak ni Aokiji na si Nami, na lumabas sa sasakyan kasama niya. Hindi na naging komportable si Kate sa sitwasyong ito, dahil ayaw niyang may masangkot na mga bata sa kanyang misyon. Gayunpaman, inutusan pa rin siyang gawin ang shot dahil mawawala na ang pagkakataon sa lalong madaling panahon. Nag-aatubiling pinaputok ni Kate ang baril at napatay si Aokiji, dahilan para mapaiyak si Nami sa tabi ng kanyang ama, at ang insidenteng ito ay lubhang nakaapekto kay Kate. Makalipas ang ilang taon, nagja-jogging si Kate sa lungsod ng Tokyo, ngunit naging emosyonal siya nang mapansin ang isang ina kasama ang kanyang anak. Hindi na kayang harapin ni Kate ang buhay ng isang assassin, kaya pumunta siya kay Shanks para pag-usapan ang tungkol sa kanyang pagreretiro. Hindi makapaniwala si Shanks na nais magkaroon ng normal na buhay ni Kate, at sinabing babalik siya sa kanya pagkatapos ng ilang biyahe sa Walmart. Gayunpaman, ipinahayag ni Kate na tapos na siya sa ganitong buhay pagkatapos ng kanyang sunod na misyon. Kalaunan sa isang bar, nakilala ni Kate ang isang lalaki na nagngangalang Brooke, at sinubukan ng ilan sa kanyang flirting techniques upang makuha siya. Tila gumana ang kanyang technique kay Brooke, at kalaunan ay napunta sila sa kwarto para magpalakpakan. Gayunpaman, lumalabas na si Brooke ay isa talagang propesyonal, dahilan para paalisin siya ni Kate pagkatapos bayaran ang kanyang serbisyo. Hindi nagtagal, oras na para sa kanyang huling misyon, kaya pumwesto na si Kate sa tuktok ng isang bubong. Gayunpaman, habang pinupuntirya ang kanyang target, isang matandang lalaking nagngangalang Akainu, tila nagkaroon siya ng health issue, na naging dahilan para mag-miss ang kanyang shot. Pinayuhan siya ni Shanks na wag nang ituloy ang misyon, ngunit binaliwala niya ang kanyang mga utos at binaril ang target sa sandaling ihatid siya sa kanyang sasakyan. Naging sanhi ito para malantad ang kanyang cover, na humantong sa isang magulong habulan, kung saan kailangan niyang i-hijack ang isang mailaw na sasakyan para makatakas. Gayunpaman, muli siyang nakaranas ng mga sintomas, at nawalan siya ng kontrol sa sasakyan, na naging sanhi ng kanyang pagkaaksidente. Habang wala siyang malay, naalala ni Kate ang ilan sa kanyang mga alaala noong bata pa siya, kung saan kasama niya si Shanks habang ginagawa ang kanyang assassination training. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya sa isang ospital, at nalaman mula sa doktor na dumaranas siya ng acute radiation syndrome. Hindi ito labis na nauunawaan ni Kate, dahil ang sanhi ng radiation ay mula sa isang rare element na tinatawag na polonium-104. Dito na-realize ni Kate na kagagawan ito ni Brooke, na binudburan ng kanyang inumin gamit ang elementong ito. Pinayuhan si Kate na magpahinga dahil meron na lang siyang isang araw bago mamatay, ngunit pinagbantaan niya ang doktor na bigyan siya ng ilang stimulant para sa kanyang kondisyon. Sa kagustuhang makapaghiganti, hinanap ni Kate si Brooke kasama ang kanyang kasintahan na si Robin. Sinapak ni Kate si Brooke at nagbantang papatayin siya, ngunit ibinunyag ng lalaki na kinuha lang siya ni Fujitora, ang manager ng Yakuza clan. Humingi ng tawad sina Brooke at Robin, kaya nagpa siya si Kate na patawarin at hayaan silang mabuhay. Nagpalamig siya sa kanilang banyo at humingi ng lemon drink, ngunit wala sila nito. Kalaunan, nakipag-usap siya kay Shanks tungkol sa nangyari sa kanya, at ibinunyag ng mentor na si Akainu ay kabilang sa pinakamalaking pamilya sa Tokyo. Nalaman niya din na si Aokiji ay kapatid ni Akainu, kaya ang lahat ng bagay na ito ay maaaring isang plano ng paghihiganti. Ilang oras na lang ang buhay ni Kate, kaya nagpa siya siyang sugurin si Fujitora at maghiganti. Ibinunyag ni Shanks na ang mga tauhan ni Fujitora ay laging tumatambay sa Black Lizard Club, kaya't si Kate ay agad na nagtrabaho. Samantala sa club, pinag-usapan ni Fujitora at ng kanyang mga tauhan ang kamakailang pag-atake kay Akainu, ngunit dumating si Kate at pinatay ang isa sa mga lalaki. Pinagbantaan niya si Fujitora, at pagkatapos ay inutos na malaman kung bakit niya siya nilason. Gayunpaman, sinabi ni Fujitora na sumusunod lang siya sa utos ng mga nakatataas, kaya binaril siya ni Kate at pinagbantaan ng isa pa niyang kasamahan. Hindi nagtagal,
dumating ang mga Yakuza guard at humantong ito sa isang mainit na bakbakan kung saan pinatay ni Kate ang lahat gamit ang kanyang baril at kutsilyo. Ang isa sa mga nakaligtas ay ibinunyag na si Nami ay maaaring alam ang sagot na hinahanap ni Kate. Dahil dito, pumunta siya sa club kung saan sumasayaw si Nami kasama ang sikat na banda. Pagdating doon, nakita ni Kate si Nami, pinabagsak ang kanyang mga bantay, at pagkatapos ay kinaladkad siya palayo. Sinubukan ni Nami na tumakbo, ngunit naabutan siya ni Kate at iginiit na malaman ang tungkol kay Akainu. Inihayag ni Nami na nakikipag-usap lamang siya kay Akainu sa pamamagitan ng isang middleman na nagngangalang Sanji, kaya pinilit siya ni Kate na tawagan siya. Nag-aatubiling sumunod si Nami sa mga hinihingi ni Kate at nakipag-usap kay Sanji. Sa mga oras na yun, kinuha ni Kate ang telepono at sinabi kay Sanji na kung gusto ni Akainu na makita si Nami, kakailanganin niyang makipagkita sa kanya sa Murakawa Marketplace sa loob ng 1 oras. Hindi sigurado ni Nami kung darating ang kanyang tiyuhin para iligtas siya, ngunit isinama pa rin siya ni Kate. Samantala, tinawagan ni Sanji ang lahat ng kanyang mga goons na tumulong upang maibalik si Nami dahil hindi niya pwedeng ipaalam kay Akainu ang tungkol sa kidnapping. Nakipag-usap siya sa kanyang kanang kamay na si Jinbei at sinabing alam niya na ang dapat gawin kay Nami. Sa mga oras na yun, mas lumala pa ang kalagayan ni Kate at labis sa kanyang nandiri si Nami. Isinama ni Kate si Nami sa isang banyo at ikinulong siya sa loob bago ginupit ang kanyang sariling buhok. Gamit ang bagong itsurang ito, bumalik si Kate sa palengke at kumuha ng sarili niyang pagkain. Pagkaraan ng ilang oras, narating na ng grupo ni Jinbei ang palengke at agad na hinanap si Kate. Humantong ito sa isang paghaharap kung saan nagbanta siyang iiwan si Nami ng mag-isa hanggang sa mamatay kung hindi niya makikita si Akainu sa lalong madaling panahon. Gaya ng inaasahan, naganap ang isang matinding labanan kung saan ginamit ni Kate ang kanyang galing para barilin ang lahat ng mga gangster na humahabol sa kanya. Naiwasan niya ang lahat ng mga nakamamatay na pag-atake, ngunit mas lumala ang kanyang kondisyon sa bawat segundong lumilipas. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagawang makalabas ni Nami sa banyo at aksidenteng nakasalubong si Jinbei. Gayunpaman, inihayag ni Jinbei ang kanyang tunay na kulay at itinutok ang kanyang baril kay Nami. Sa kabutihang palad, dumating si Kate at pinatay ang lahat bago pa maisagawa ni Jinbei ang pagpatay. Si Nami ay wala na ngayong silbi kay Kate, kaya nagpasya siyang iwan siya ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Nami na matutulungan niya si Kate dahil gusto niya ring mamatay si Akainu, sa paniniwalang siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pa handa si Kate na gampanan ang napakalaking responsibilidad, ngunit bumagsak siya dahil sa kanyang sakit, kaya't hiniling niya kay Nami na tulungan siya sa pagturok ng kanyang gamot. Dahil wala na silang ibang pwedeng puntahan, nagpa siya ang mga babae na magtulungan para sabay nilang mapabagsak si Akainu. Umupo sila at pinag-usapan ang kanilang sunod na aksyon, at isiniwalat ni Nami na si Sanji ay may higanteng penthouse kasama ang kanyang kasintahan na si Zoro. Nang ma-realize na si Sanji lang ang tanging taong nakakaalam sa lokasyon ni Akainu, agad na kumilos ang dalawang babae. Nagawa ni Nami na makapasok sa penthouse at kumilos na parang nangangailangan siya ng tulong. Agad siyang dinala kay Zoro, ngunit ilang sandali pa ay pumasok na si Kate sa loob upang takutin siya para sa impormasyon tungkol kay Sanji. Gayunpaman, lumalabas na si Zoro ay isang martial arts expert na binigyan si Kate ng mahirap na laban. Pareho silang sumabak sa isang matinding labanan hanggang sa kamatayan, ngunit hindi umobra si Kate sa galing ng lalaki. Sinubukan ni Nami na tumulong at tinutukan ng baril si Zoro, ngunit napakabulok niyang umasinta at nasapak pagkatapos aksidenteng mabaril si Kate sa balikat. Sa kabutihang palad, bumangon muli si Nami at binasag ang isang bote sa ulo ni Zoro. Matapos suriin ang bahay, nalaman ng mga babae kung nasaan si Sanji at pumunta na sa kanya. Mabilis na pinatay ni Kate ang mga gwardya ni Sanji at pinagbantaan siya para sa impormasyon. Pagkatapos ng mahabang negosasyon, sinabi ni Sanji na ang huling sinabi sa kanya ni Akainu ay gusto niyang mapabilang sa kanyang pamilya. Naintindihan ni Nami ang clue na ito, kaya dinala niya si Kate sa isang lumang family house kung saan magkakasamang lumaki ang pamilya ni Akainu. Bago magpatuloy, tinawagan ni Kate si Shanks upang sabihing matatapos na niya ang kanyang misyon, ngunit tila kaduda-duda si Shanks sa kung paano niya sinisikap na pigilan si Kate. Nang papunta na sina Kate at Nami sa family house, nagbonding muna sila ng kaunting minuto.
Binanggit ni Nami na hindi pa niya nakikita ang kanyang ina dahil anak siya sa labas. Sa huli, narating na ng dalawa ang kanilang destinasyon at nagpa siya si Kate na pumasok ng mag-isa. Gustong sumama ni Nami, ngunit pinaalalahanan siya ni Kate na bata pa siya, kaya dapat manatili siya sa labas. Pumasok si Kate sa bahay at hinanap si Akainu, na mukhang hindi man lang nababahalang makita siya. Tinanong niya kung bakit niya siya nilason, at ibinunyag ni Akainu na wala siyang pakialam sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Akainu ang isang larawan na naglantad kay Shanks bilang ang mastermind sa likod ng lahat. Nagulat si Kate nang malaman ang tungkol sa pagtataksil na ito, at pagkatapos ay makikita natin si Shanks na nagpakita sa labas ng bahay. Sinubukan niyang kausapin si Nami sa kabila ng bastos na pag-uugali nito. Habang sinusubukan ni Kate na unawain ang pagtataksil ni Shanks, sa wakas ay nalaman na ni Nami ang katotohanan tungkol sa pagpatay ni Kate sa kanyang ama noon sa Osaka, Japan. Handa na si Akainu na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan at pinahintulutan si Kate na barilin siya. Nagpaputok si Kate ng isang beses at pagkatapos ay pumunta na sa labas para kunin si Nami. Gayunpaman, na-brainwash na ni Shanks si Nami na binaril si Kate upang makapaghiganti. Habang nag-aagaw buhay si Kate sa lupa, isinakay na ni Shanks si Nami sa kanyang sasakyan at nagmaneho na palayo. Nakaligtas si Kate sa putok ng baril nang maalala ang kanyang survival lesson kasama si Shanks. Dito nabunyag na hinayaan ni Kate na mabuhay si Akainu at binayaran ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang shot ng kanyang stimulant. Samantala, ipinakitang nakikipagtulungan si Shanks kay Sanji na siyang nagutos na ipapatay si Aokiji. Ngayon, nagtulungan sina Kate at Akainu upang iligtas si Nami mula sa mga kontrabida at sa pagkakataong ito, nakuha ni Kate ang kanyang paboritong lemon juice upang i-refresh ang kanyang sarili. Kalaunan, pumasok si Kate, Akainu at ang kanyang mga assassin sa headquarters ni Sanji at pinatay ang lahat ng mga gwardya gamit ang mga assault rifle. Nagpa siya si Shanks na gamitin si Nami bilang isang hostage at pagkatapos ay ipinadala ang kanyang sariling squad upang salakayin sina Kate at Akainu. Sumunod ang isang matinding bakbakan, ngunit nakaligtas si Kate sa kanyang mga attacker at gayon din si Akainu. Dahil kaunti na lang ang kanilang mga opsyon, nagpa siya sina Shanks at Sanji na maghiwalay, ngunit nahuli si Sanji ni Akainu at ng kanyang mga tauhan. Hinamon ni Akainu si Sanji sa isang sword duel, ngunit kinutya siya ni Sanji dahil sa kanyang katandaan. Sa kabila nito, madaling natalo ni Akainu si Sanji sa labanan at agad siyang pinatay. Samantala, nagpakawala si Kate ng bomba sa mga tauhan ni Shanks, ngunit nauwi ito sa isang shootout kung saan nasugatan siya ng husto. Sa huli, nagawa niyang patayin ang lahat at pagkatapos ay kinumpronta na si Shanks. Sinubukan din niyang humingi ng tawad kay Nami, ngunit kinutya ni Shanks ang kanyang mga pagsisikap. Narating ni Akainu at ng kanyang mga tauhan ang silid, ngunit sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na wag munang makialam sa ngayon. Binaril ni Kate at Shanks ang isa't isa at na-injure ng husto ang kanilang mga sarili, dahilan para makatakas si Nami. Ibinigay ni Kate ang kanyang mga huling salita kay Shanks at ginugol ang kanyang huling ilang sandali kasama si Nami. Sa huli, ngumiti siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Namatay sa piling ni Nami at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.